Nanahimik ka pero hindi niya napansin. Ang epekto ay kaagad at ang sakit ay malalim. Sinadya mong umatras sa iyong entablado, umaasa na ang vacuum kanyang kawalan ay nagpaikot sa kanya, hinahanap ang kanya liwanag. Nakumbinsi mo ang iyong sarili sa kapangyarihan ng iyong taktika, ang kataas-taasang katahimikan, ang pagtanggi ng salita, ang magiging kawit na magbabalik sa kanya. Ngunit ang mga araw ay nagdrag sa mga linggo, at ang mga linggo ay naging malupit na kawalang hanggan, ng kawalang interes. Nanatiling silent ang iyong telepono, walang pahinga, walang basag sa kanyang pader ng katahimikan. Ipinagpatuloy niya ang pagpapakita ng kanyang paggiral sa social media, sa mga social circle, sa maliliit na ritual na sa iyong paghihiwalay, ay naobserbahan ng may lumalaking dalamhati. Sa bawat isa kwento na kapost, sa bawat ngiti na hindi kasama ang presensya mo, ang iyong ego nakatanggap ng malinis na suntok, isang malupit na paalala. Sumasabay siya sa agos na parang hindi mo binaliktad ang tubig. Ang paghahanap na ito ang una brutal na pagsisimula para sa taong naghahangad ng sariling kakayahan. Ang tanong na nagpapahirap sa kanya, na nagpapahina sa kanya ng antok, at palihim na sinusuri ang kanyang cellphone, ay ang pagpapakita ng isang espiritual na sugat malalim. Bakit walang epekto sa kanya ang kawalan ko? Bakit parang nanalo siya? Bakit ako ang nawawala sa katinuan kung katahimikan ang naging sandata ko? Ang modern stoic nag-aalok sa iyo ng susi sa kalinawan. Walang nawala sa kanya dahil ang inalok mo ay hindi napalitan. Ito ang breaking point, ang sandali kapag ang mababaw na taktika ay nawasak sa ilalim ng tingin ng walang hanggang karunungan. Ang iyong katahimikan, mahal na kaibigan, ay hindi isang kapangyarihan maniobra. Ito ay isang gawa ng paghihintay, isa magkaila para sa pangangailangan. Siya ay sa kaibuturan, hindi marinig na pagsusumamo, mangyaring pansinin ang aking kawalan, patunayan ang aking halaga, at sa enerhiya ng pagsusumamo, sa banayad na eroplano, ay ang enerhiya ng kahinaan. Naramdaman niya ito hindi sa pamamagitan ng lohika, ngunit sa pamamagitan ng resonance. Ang katahimikan na walang sangkap ay makatarungan kawalan ng tunog. Kawalan ng walang halaga ito, lang kawalang kaugnayan. Hindi ka napapansin dahil ang iyong presensya ay hindi kailanman hindi matatanggal na paniniwala sa kanyang larangan ng enerhiya. Ikaw ay isang mahuhulaan na kaginhawahan, isang ligtas na kanlungan na. Kapag inalis walang iniwan na bakas sacred void. Nagiwan lamang ng espasyo para sa kanyang buhay na dumaloy. Nang walang pagkagambala. Ang paglalakbay na ito sa makatuwid ay hindi tungkol sa emosyonal na mga panlilinlang o mababaw na pagmamanipula bilang ang modern stoic hinahamak ang pang-aalipin sa mga laro. Ito ang landas ng alchemy ng soberanya, ang kabuuang reprogramming ng iyong inner being upang ikaw ay umakyat sa a non-negotiable value entity. Ang layunin ay hindi balikan mo siya. Ang layunin ay para sa iyo na maging ang uri ng tao na walang sinuman ang maaaring baliwalain, lalo na hindi ang nakakita nito sa nakaraang bersyon nito. Ano ang tunay na kahulugan ng iyong pananahimik? Ito ba ay resulta ng tunay na detachment? O ito ba ay isang huling, desperadong pagtatangka na pilitin ng isang reaksyon? Maging malupit na tapat sa iyong sarili, dahil ang katapatan sa sarili ay ang unang hakbang sa mastery. Kailangan mong maunawaan ang karmic cycle ng availability. Sinanay kang maging tagasunod, ang namumuhunan ng hindi katumbas, na nagpapatunay ng iyong halaga sa bawat kilos, sa bawat mensahe. Humingi ka ng pagpapatunay bilang ang pagsubok ng iyong sariling pag-iral. Ikaw ay pare-pareho, palaging magagamit, palaging tinitiyak sa kanya ang iyong pananatili. At anong nangyari? Kinuha ka niya para sa garantisado. Dahil hindi mo ito kailangan namumuhunan ng iyong sariling enerhiya upang mapanatili ang iyo. Batas ng espiritual na pag-akita ay malinaw. Pinahahalagahan lang namin ang nangangailangan ng inisyasyon mula sa amin. Hindi niya kinailangang tanungin ang iyong presensya. Ikaw ay ang matatag na horizon at kapag naging garantiya ka na wala ang magnetismo ng misteryo at ang bigat ng unpredictability, ang kanyang katahimikan, kung gayon, ay hindi nakalilito sa kanya. Siya nagpapatunay kanyang diskarte sa paghihintay. Hindi niya tinatanong ang sarili niya. Siya lang naghihintay na masira ka. Naghihintay siya ng huling minutong mensahe, ang check-in disguised bilang pag-aalala, ang miss na kita na pilit mong pinipigilan sa iyong lalamunan.
Alam niya ang ikot ng iyong emosyon at alam niya na ang iyong katahimikan ay ang aninong kanyang pagnanasa sa kanya. Ang iyong pananahimik ba ay tungkol sa iyong disiplina at sa iyong misyon? O tungkol pa rin ba ito sa kanya? Tungkol sa kung ano ang iniisip niya at kung ano ang maaaring ginagawa niya? Sino ang may kontrol sa iyong panloob na estado sa mismong sandaling ito? Ito ang maskara ng paghihintay at kailangan itong iundo. Hindi ka makakapaglaro ng laro na idinisenyo para matalo ka sa simula. Ang iyong katahimikan ay ang nakatagong paglilingkod dahil habang naghihintay ka, ang enerhiya ng iyong pag-iisip umiikot pa rin sa kanyang universo. Hawak niya ang etheric control tungkol sa iyong kapayapaan ng isip. Hindi iyon ang lakas ng isang lalaki. Ito ay ang agoning isang emosyonal na alipin. Ang tunay na kapangyarihan nagpapakita lamang ng sarili kapag ang katahimikan ay hindi isang taktika para sa balikan mo siya, ngunit isa espiritual na katotohanan na ikaw advanced sa isang bagong antas ng pag-iral. Kung gusto mong baligtarin ang dinamo ng kapangyarihan, unang pagkalagot dapat kabuuan. Kailangan nitong matanggap sa eroplano ng kamalayan ang malinaw na signal na ang loop ay pinutol-wiling. Ang wakas hindi ito, maaring isang daya. Ito ay dapat na ang bumangong iyong sariling pagkatao. At ang ascension na ito ay posible lamang kapag pinalaya mo ang iyong sarili mula sa ilusyon na ang katahimikan sa sarili nito ay ang susi. Ang katahimikan na walang transmutation ay kawalan ng laman. Malapit mo nang matuklasan na ang dahilan. Number 1 kung bakit nabigo ang iyong pananahimik ay iyon umaasa lang siyang sumuko ka at bumalik sa kanya. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang pag-asang iyon ay hinarap hindi sa tunog, ngunit sa isang bagay na mas makapangyarihan, ang hindi matatanggihang ebidensya ng ebolusyon nito? Ang sakit ng unobserved void ay patunay na nahulog ka unang bitag gawin ego. Ang iyong pananahimik ay hindi adiskarte sa kapangyarihan, ngunit isa anino ng paghihintay, isang disguise para sa kakulangan na siya, sa banayad na eroplano, nararamdaman at, sa makatuwid, despises. Dumating kami ngayon sa unang susi ng pagsisimula, na sumisira sa pattern ng karmikang pag-uusig, at naghahayag kung bakit ang kanyang kawalan ay sinalubong ng kawalang interes, hindi pananabik. At dahilan number 1 para sa kanyang kabiguan ay na siya hintayin mong sumuko ka. Ito ay simple at brutal. Alam na niya ang dalas ng iyong pagsusumamo. Habang ibinubukod mo ang iyong sarili, sa paniniwalang inaayos mo ang board, mayroon na siyang katiyakan sa matematika na ang iyong pananahimik ay isang tactical pause bago ang hindi maiiwasang pagbagsak. Mapa niya siya ikot ng emosyonal, ang unang pagtutol, ang lumalagong pagkabigo, at ang hindi maiiwasang mensahe. Ang modern stoic, kailangan mong harapin ang katotohanan ito. Ang kanyang katahimikan ay hindi nakalilito sa kanya, sinisiguro nito sa kanya. Isipin ang isang batikang mandaragat na nanonood ng tubig. Hindi siya nagulat sa low tide. Alam niyang babalik ang tubig. Siya ang mandaragat at ikaw ang tubig. Nakondisyon ka na halaga ng proyekto sa kanyang universo. Mula sa isang maagang edad, itinuro sa kanya ng sistema na ang pag-apruba ng babae, pagmamahal, katatagan, ay ang gantimpala para sa iyong walang sawang katatagan. Naniwala ka na kailangan mong patunayan ang iyong halaga, sundan ito maging available, maging ang nakapirming punto ikaw ay naging ang garantiyang horizon. Ang resulta nito masiglang pagsusumite ay ang kawalang pagpapasalamat. Hindi niya kailangan mamuhunan ng enerhiya upang mapanatili ang iyo. Nandoon ka, laging naa-access, laging handang kumpirmahin muli ang iyong katapatan. Ikaw ay ang suportana, hindi niya kinailangan upang manakop. At ang madaling makuha ay, sa pamamagitan ng lay universal, pinababa ang halaga. Ibinigay mo sa kanya ang kontrol sa pakikipag-ugnayan at isinasabuhay niya ito ng may likas na katangian ng isang taong gumagamit ng mabuti na pag-aari na niya. Ang kanyang katahimikan kung gayon ay hindi nakikita lakas, ngunit tungkol sa pangwakas na bereng isang taong nakakaalam niyan sa kaibuturan na talo sa digmaan. Kung nakikita mo ang sarili mong lakas ngayon, ito ba ay sa isang tao na sumulong upang magtayo ng isang imperyo o sa isang lalaking nakatayo, naghihintay na mabuksan ang gate? Ano ang tunay na vibrational na nilalaman ng iyong katahimikan? Yon inverted power dynamics ay ang dahilan kung bakit ang iyong kasalukuyang kalagayan ay isa sa pagdurusa.
at sa kanya ay isa sa kapayapaan. Hawak niya ang etheric control tungkol sa'yo. Alam niya na ang iyong cellphone ay abot kamay, na ang iyong mga iniisip ay nasa kanya, na ang iyong katahimikan ay tungkol sa kanya. Ang iyong katawan ay nasa isang lugar, ngunit ang iyong konsensya umikot pa rin sa kanyang universo. Ito ay hindi sovereign absence, ay nakatagong paglilingkod. Iba na lang ang paghihintay mga taktika sa paghabol. Ang modern stoic hinihingi sa pattern break kaagad. Upang baligtarin ang dinamo ng kapangyarihan, dapat mong ihinto ang paglalaro niya ng iyong kalooban na tatalo na. Nararamdaman lang niya ang pagnanasa sa hindi niya mahuhulaan at sa hindi niya makontrol. At sa sandaling ito, kontrolado niya siya pag-asa. Ano ang kailangan kung gayon upang masira ang expectation spell at ang malinaw na signal na ikaw tapos na talaga? Hindi isang pekeng pagtatapos, hindi isang taktika ng bluff, ngunit ay espiritual na katotohanan. Ang iyong focus ay dapat lumipat mula sa ang reaksyon niya para sa pagbabago ng iyong pagkatao. Sa tingin mo, kung manahimik ako, maaalala niya ang mga magagandang panahon. Maliit na pag-iisip iyon. Ang mga babae ay hindi naaakit sa nostalgia. Naaakit sila kapangyarihan sa paggalaw. Mararamdaman lang niya ang sakit ng pagkawala nito kapag nakita niyang iyon ang lalaking umikot sa kanya na wala. Ito at pinalitan ng unpredictable force at hindi nakikilala. Naniniwala ka ba na kung babalik siya ngayon, hindi ka susuko sa unang salita ng pagmamahal? Ano ang breaking point mo? Kung mayroon pa rin, ang iyong pananahimik ay isang panloloko. Ang iyong focus ay hindi maaaring maging katahimikan. Ito ay ang patuloy na ebolusyon. Dapat kang maging isang tumataas na entidad, sobrang bilib sa kanya misyon, maging pinansyal, intelektual o pisikal, na hindi na niya kaya pagmamap sa iyong larangan ng enerhiya. Ang lalaking naghihintay ay alalaking walang layunin. Ang lalaking umaasenso kasama disiplina ng bulagay, alakas ng kalikasan. Ito ay sa huling kaso na ang sakit ng kawalansa, wakas na tamaan siya. Hindi dahil tumigil ka sa pagte-text, kundi dahil napagtanto niya iyon antas ng halaga na iyong nararating, ay automatikong tinatanggal ito. Ang walang laman ay nararamdaman lamang kapag ito ay kumakatawan sa pagkawala ng mas malaking pagkakataon. Napagtanto niya na ang lalaking kinamumuhian niya ay walang pakundangan, ngunit ang lalaking nakikita niyang umuunlad sa kanya, nakabubuo na katahimikan nagiging hindi maabot. Pagkatapos ay tinanong niya ang lahat. Did I miss something valuable? Na-miss ko ba ang pagkakataong maging bahagi ng ascension ng lalaking ito? At kapag dumating ang pagdududa na iyon, huli na ang lahat. Masyado ka nang magiging abala sa paggawa ng sarili mo inland empire para alalahanin ang panlabas na pagpapatunay. Ang pangalawang bitagay ang hindi maiiwasan ng karamihan sa mga lalaki, ang mahinang katahimikan. Malapit mo nang matuklasan na ang iyong standby power ay napakalinaw sa kanya na sinisira nito ang magnetismo. Kailangan mo ng isang clean cut, hindi na nga nag-aalangan na pause. Alam mo ba kung ano ang pagkakaiba ng vibrational sa pagitan ng silence at sovereign absence? Iyon ang naghihiwalay sa alipin gawin soberano at kung ano ang susunod na ibubunyag. Yurifo, ang iyong sakit ay ang pagpapakita ng pangalawang ego trap, ang mahinang katahimikan. Nanahimik ka, pero iyong emosyonal na panginginig ng boses patuloy na sinisigaw ang kanyang pangalan. Habang nag-aalangan kang magpadala ng mensahe, lumalaban sa pagnanasa tulad ng isang adik sa krisis, nararamdaman niya ang iyong lakas, ang iyong pagnanais, ang iyong kawalan ng katiyakan. At para sa modern stoic, ang kawalan ng katiyakan ay tanda ng nalalapit na pagkatalo. Ang iyong pananahimik ay hindi nakikita bilang a misteryo portal, ngunit tungkol sa nakakaawa na maghintay sa mga walang mapupuntahan. Ang mahina na tao nagtatago sa katahimikan, umaasa na siya ay mahiwagang baligtarin ang laro. Ngunit ang tao ng soberanya na intindihan iyon, ang katahimikan ay may bigat lamang kapag ito ay nagmumula sa ganap na katiyakan, mula sa isang lugar kung saan ang kanyang reaksyon ay walang katuturang bagay. At ikaw, mahal na kaibigan, ay nagmamalasakit pa rin. Yumuko ka pa rin sa harap ng altar ng pagpapatunay. Umaasa ka pa rin na, sa kaibuturan, mararamdaman niya ang iyong sakit, pagsisihan, at babalik. Ang modern stoic, kailangang sabihin sa iyo ang katotohanan na sumisira sa pantasyang ito.
Hindi siya naghihirap, ang iyong katahimikan ay nagbibigay katiyakan sa kanya dahil ito ay nagpapatunay na ikaw ay nasa ilalim pa rin ng kanyang spell, madaling ma-access, naghihintay lamang para sa signal na magpatuloy, pagkaalipin. Patunay na nasa kanya pa rin ito, etheric pocket. Batas ng resonansya ang susi dito. Ang babae ay hindi isang nilalang ng Cartesian na lohika. Siya ay isang sisidlan ng kuryente. Hindi niya sinusuri ang bilang ng mga araw na nanahimik ka. Siya pakiramdam ang iyong dalas. At kapag ikaw ay tahimik, ngunit ang iyong isip ay umiikot sa buhay ng ang lakas mo ay nakatigil pa rin pagsusumamo. Isa kang piping planeta na, gayunpaman, umiikot sa kanyang araw. Napagtanto niya iyon sa isang tanda na parang hindi inaasahan, isang pangkaraniwang mensahe, isang palihim na sulyap. Babagsak ka at tutugon sa loob ng ilang segundo. Ito ay hindi pwede. Yun lang naka-quarantine na pang-aalipin. Kung ang iyong isip ang tanging teritoryo na iyong kinokontrol, bakit mo pinahintulutan ang iyong kamalayan na maging nangungupahan na naninirahan doon ng libre? Ano ang pumipigil sa iyo na paalisin ang enerhiya na iyon ngayon at ideklara ang total sovereignty? Sa puntong ito na ang hindi inaasahang pagliko nagpapakita ng sarili sa pagkakaiba sa pagitan katahimikan at kawalan. Ang katahimikan ay ang pagiging pasibo, ang pag-iwas sa salita, ngunit ang pagpapanatiling emosyonal na koneksyon. Ito ay pag-asa na nakasuot ng itim. Ang sovereign absence sa kabilang banda ay a act of will malay at hindi maibabalik. Ito ay ang kumpletong pag-alis ng sarili mula sa patlang ng orbit sa kanya. Ito ay ang deklarasyon ng espiritual na kalayaan. Hindi na ikaw ang aking araw. Nakahanap ako ng bagong energy axis. Ang katahimikan, hintayin mo siyang mapansin. Ang sovereign absence ay kaya, hinihigop sa sarili nitong konstruksyon na walang pakialam kung napansin niya o hindi. Female attraction na matay sa harap ng teka. Ang taong naghihintay ay isang lalaking wala misyon. Alin paggalaw. Siya ay isang tao na hanggang ngayon kinokontrol sa kagustuhan ng iba. Ang modern stoic hindi naghihintay. Siya lumikha. Hindi niya hinahanap ang kanyang pagpapatunay. Hinahanap siya pagpapakita ng iyong layunin. Ang tunay na dama, ang kawalan, nagpapakita lamang ang sarili. Kapag napagtanto ng babae na nawala siya sa kanya impluensya tungkol sa iyong pagkatao. Hindi ka niya namimiss dahil tumigil ka sa pagsasalita. Namimiss ka niya kasi tumigil ka orbitala. Ito ang paghahayag na break ang cycle. Ang babae thrives in controlin. Pinapakain nito ang katiyakan na maaari kang mag-react, pag-alinlangan, umatras. Kapag huminto ka sa pagre-react at higit sa lahat, kapag ang iyong detachment nagiging ganap, panimula niya pagtatanong sa realidad mismo. Nawawala niya ang leverage. Nawawala niya ang emosyonal na salamin at wala nang higit na nakayayanig sa kanya, kundi ang biglaang pag-vacuum ng kapangyarihan sa isang lalaking inakala niyang siya ang nangingibabaw. Ano ang iyong punto ng detachment? Handa ka na bang tanggapin na kung aabot siya sa iyo ngayon, para lang subukan ang kontrol niya, hindi dahil sa tunay na pagmamahal? Ano ang gagawin mo kung nagpadala siya sa iyo ng test message ngayon? Kahinaan na mamalagi sa pagsisikap na patahimikin, ngunit hindi kailanman talagang moving forward. Maraming lalaki ang naipit sa emosyonal na limbo, naghihintay ng pagliligtas. Sinusubukan nilang pumunta sa gym, mag-post tungkol sa tagumpay. Ngunit ginagawa nila ito, hayaan mo siyang makita. Sana napapansin niya. Ito ay hindi evolusyon. Iyon lang ang pag-uusig na nagkunwaring pagunlad. Ito ay ang walang humpay na paghahanap panlabas na pagpapatunay. At ang enerhiya ng tumingin ka sa akin ay nararamdamang mahina. Alakasito ay ang pagwawalang bahala ng mga nagtatayo ng A Empire of Value na napakahusay na ang kanyang atensyon ay naging isang mere detalye ng peripheral. Hindi mo kailangan na mamiss ka niya para maging kumpleto. Iyong kapunuan at ikaw kalasag, iyong misyon at sa iyo espada. Ang modern stoic hindi nag-aalala tungkol sa kung ano ang naiwan. Siya ay nakatutok sa mastering ang kasalukuyan at ipakita ang kinabukasan. Ang katotohanan, ang pinakamahirap sa lahat, ay iyon, hindi ka niya namimiss dahil hindi ka naging hindi mapapalitan. Hindi ka nag-inject sa buhay niya a non-negotiable valuena. Ang pagtanggal ay mag-iiwan ng a structural vacuum. Iyon ang susunod na pahayag na sumisira sa mito ng mabuti at magagamit na lalaki.
Ano ang hindi mo pa binuo sa iyong sarili na naging madali kang malaya? Naramdaman mo ang bigat ng mahinang pagkawala, ang katahimikan na sa halip na magnetismo ay nagdulot ng pagsusumamo. Naiintindihan mo na ang enerhiya ng paghihintay ay ang lason na nararamdaman niya na nagpapanatili sa kanyang kontrol. Ngunit mayroong isang nakakahiyang katotohanan na ang modern stoics dapat ibunyag ngayon na sumisira sa alamat ng mabuti at magagamit na tao at inilalantad kung bakit ang kanyang kahungkagan ay hindi nagdulot ng sakit. Ngunit sa halip kaginhawaan nito, ang ikaapat na pahayag, hindi kanya namimiss dahil kahit kailan hindi ka naging hindi mapapalitan. Karamihan sa mga lalaki ay nakatira sa ilalim ng ilusyon ng functional value. Naniniwala sila na ang pagiging pare-pareho, pagiging mabuting tagapakinig, palaging magagamit para sa emosyonal o material na suporta, ay nagbibigay sa kanila ng isang non-negotiable value. Ikaw ay naging ang ligtas na kanlungan, ang mahuhulaan na balikat, ang garantisadong kaginhawaan. At ang malupit batas ng espiritual na pag-akita'y malinaw. Ang kaginhawahan kapag inalis ay hindi nag-iiwan ng vacuum, ngunit isang puwang ng kalayaan. Isipin ang mga kwento ng mga siyentipiko o ng mga lalaking nagtalaga ng kanilang sarili sa mga misyon na tila imposible. Ang halaga na kanilang nabuo ay napakaisahan na ang kanilang kawalan ay madarama bilang ang pagkawala ng isang mahalagang mapagkukunan. Kung dinala mo lang sa mesa ang consistency at sa availability, ang pagkawala mo ay hindi kawalan. Ito ay ang pag-alis ng labis na emosyonal na timbang. Ito ang axis turn na walang gustong marinig. Kung ang lahat ng iyong inaalok ay madaling mahanap o mapapalitan ng isang bagong abala, ang iyong katahimikan ay hindi mararamdaman bilang luto, ngunit bilang isang simpleng pagbabago ng tanawin. Ang modern stoic, kailangan mong huminto sa pagpapatakbo sa dalas ng pag-asa. Ang pag-asa, ang huling paraan ng lalaking ayaw kumilos. Umaasa ka na. Habang lumilipas ang oras, magsisimula siyang makaramdam ng nostalgic upang alalahanin ang mga masasayang panahon. Ito ay isang kasinungalingan. Ang oras ay hindi lumilikha ng atraksyon. Singular value ginagawa. Ang nawala sa kanya ay hindi ang lalaking iyon nakatayo, naghihintay. Ngunit ang taong noon sa paggalaw, sa ascension. Ano ang iyong non-negotiable differentiator? Kung papalitan ka bukas, ano nga ba ang mag-iiwan ng butas na hindi kayang puna ng susunod na lalaki sa isang linggo? Kung malabo ang sagot, mayroon kang problema sa halaga. Isipin ang isang negosyante na namumuhunan ng lahat ng kanyang kapital sa isang asset na nangangako ng pagbabalik ngunit lumalabas na madaling madoble. Kapag nawala ang asset na iyon, ano ang nararamdaman niya? Hindi ito ang sakit ng iisang pagkawala, misa pagkabigo ng mahinang pamumuhunan. Ibinigay mo ang lahat ng iyong enerhiya sa pagiging mapapalitan. Nakatutok ang kanyang atensyon tanggapin, at hindi sa maging isang mahirap na mapagkukunan. Hindi nararamdaman ng babae ang kawalan. Nararamdaman niya ang pagkawala ng halaga na hindi nito mapapalitan. Ang lalaking nagiging hindi mapapalitan ay ang taong labis na nahuhumaling sa kanya misyon na ang iyong presensya ay a power factor sa buhay niya. Hindi lang siya umiiral, siya ay paglikha ng legacy. Siya ay nasa palagian paggalaw. Ang nawala sa kanya ay ang pagkakataon na maging bahagi ng isang bagay na mas malaki. Ang pagkakataong magkaroon ng upuan sa karwahe ng isang tao na paakyat. Isaalang-alang ang isang nakakagulat na kwento. Karaniwan sa sikolohiya ng relasyon, maraming kababaihan na nag-iiwan ng sobrang tapat, predictable, at mabubuting lalaki ang nakadaraman ng agarang lunas na sinusundan ng awalang laman na nagpapakita lamang ng sarili nitong mga buwan mamaya. Ngunit ang kahungkagan na ito ay hindi ang nananabik sa ginhawa at ang takot na ipagpalit ang hindi mapag-aalinlanganan sa hindi tiyak. Ang modern stoic explores this fissure. Ang pagdududa na ito ay nagiging sakit lamang kung ang taong umalis ay nagiging bagay hindi maabot. Nahuli mo na ba ang iyong sarili na umuunlad, nag-eehersisyo, nag-aaral at biglang naisip, sana makita niya ito. Sino ang tunay na tatanggap ng pagsisikap na ito? Kung ang iyong pagganyak ay panlabas, ang iyong pag-unlad ay isang gawa ng pangangailangan sa disguise. Karamihan sa mga lalaki ay nabigo sa puntong ito
ng transmutation. Sinusubukan nilang mag-move on, ngunit patuloy pa rin sila nakulong sa kanyang orbit. Pumunta sila sa gym, hayaan mo siyang makita. Nag-post sila ng tagumpay, sana pinapatunayan niya. Ito ay hindi ebolusyon. Ito ang pag-uusig na nagkunwaring pagunlad. Ang enerhiya ng tignan mo ako, gumaling ako, ay nararamdaman bilang isang mahinang pakiusap. Ito ay ang walang kwentang tao na naghahanap panlabas na pagpapatunay. Anadama ang kawalan ay totoo lamang kapag napagtanto niya na ang kanyang pananahimik ay hindi isang taktika, ngunit deklarasyon ng kalayaan. Nang makita niya na ang lalaking kinamumuhian niya ngayon lampas sa sariling inaasahan sa bilis na hindi kasama dito, na kung saan ang sakit ng pagkawala nagpapakita mismo. Ito ay hindi ang kakulangan ng presensya nito. Ito ay ang pagkabigla ng mapagtantong tumaas ang antas ng halaga at wala na siyang access pass. Yung modern Stoics, nangangailangan na ikaw putulin ang validation bilang pinagmumulan ng enerhiya. Kung iniisip mo pa rin ito higit pa sa iyong layunin, iyong pera, iyong katawan, ikaw na wala na. Kung ang iyong enerhiya ay natigil sa nakaraan, ikaw walang kinabukasan. Ang lalaki ng halaga hindi nagmamalasakit sa hindsight. Busy siya mastering ang kasalukuyan at pagpapakita ng kinabukasan. Ang hindi maginhawang katotohanan. Hindi bumabalik ang mga babae sa lalaking iniwan nila. Lumiko sila bumaling sa bagong tao. Isa lalaking wala na silang access. Kung naiwan ka dahil sa kahinaan, kawalan ng ambisyon o kawalan ng kapanatagan, hindi ka makakabalik bilang iisang tao. Mas tahimik lang. Dapat kang bumalik bilang ang hindi maabot. Kung hindi ka pa nakagawa ng isa empire of value dahil wala na siya, kung nakaupo ka pa rin sa parehong lugar na may parehong mga iniisip, ang kanyang kawalan ay hindi gaanong mahalaga. May trabaho ka ngayon at hindi ito naghihintay. Ito ay bumuo. Ito ay upang mag-evolve kaya't kapag sa wakas ay lumingon siya, hindi niya nakikilala ang tanawin. At sa puntong ito gagawin niya ang pangwakas na pagsusulit. Ang susunod na paghahayag ay mahalaga. Ang pangwakas na pagsusulit ng detachment at kung ano ang mangyayari kapag siya ay banayad na muling lumitaw upang subukan mabawi ang kontrol higit sa iyong kaluluwa. Hinarap mo ang nakakahiyang katotohanan. Hindi ka niya namimiss dahil ikaw halaga ay hindi mapapalitan. Ikaw ay hindi isang isahan na kapangyarihan. Ito ay isang predictable kaginhawaan na kapag umalis ng puwang para sa daloy ng kanyang buhay. Ang modern Stoic ngayon ay humahantong sa iyo sa huling pagsisimula portal na naghihiwalay sa bagong tao gawin tao ng nakaraan, ang irreversibility test. Dito tumitindi ang takbo, habang ang huling pagsubok ay malapit ng mangyari. Ang mahina na tao kinukumbinsi ang sarili na ang katahimikan at oras ang magpapagaling sa lahat. Umaasa siyang tatamaan siya ng nostalgia na parang kidlat. Ito ay isang pang-aaliw na kasinungalingan. Ang oras ay neutral. Ito ay lamang ang entablado kung saan ang iyong evolusyon sa iyo pagwawalang kilos nagpapakita mismo. Ang pagkahumaling ay hindi isang pakiramdam na nagmumula sa memorya, ngunit sa halip ay ang masiglang tugon sa pagtaas ng halaga. Maaaring tahimik ka sa loob ng isang taon, ngunit kung ang iyong vibratory essence ay pareho, kung ikaw pa rin ang lalaking yumuko sa pangangailangan para sa pagpapatunay, ikaw rin ang lalaking tinanggihan niya. Ang modern Stoic nangangailangan sa iyo na mailarawan ang structural vacuum. Nagiging interesado lang ulit ang babae hindi sa kung ano mayroon siya, ngunit para saan napagtanto na siya ay nawala ng hindi maibabalik. Isaalang-alang ang isang arkeologo na nakatuklas ng isang hindi mabibili ng salapi na artifact, ngunit ipinagpapalit ito ng pera. Ang sakit ay hindi dumarating sa sandali ng pagpapalitan. Dumating ito pagkaraan ng ilang taon, nang mapagtanto niya na kung ano ang umalis siya naging ay hindi matamo. Nagawain ng sining kailangan mong maging ganyang awa ng sining. Ang antas ng halaga na hindi na niya ma-access. At ito ay nangyayari lamang sa pamamagitan ng walang humpay na konstruksyon. Ano ang aktibong ginagawa mo sa iyong buhay na, kung makikita ka niya ngayon, ay magtatanong sa kanya ng sarili niyang paghatol? Ito ba ang iyong misyon? Katawan mo, ang iyong katatagan sa pananalapi. Ano ang hindi masasagot na katibayan ng iyong bagong soberanya? Ang tanging trabaho mo ngayon ay ganap na pagbabago. Dapat para magbago para, kung makasalubong niya ito sa kalye, parang makakita ng atagalabas na may parehong mukha.
Ang bagong tao ito ay hindi lamang mas tahimik. Ito ay isang ang pagiging iba. Tinalikuran niya ang pagkabalisa sa paghihintay at pinalitan ito ng creation fever. Hindi na siya lumingon dahil busy siya. Mastering ang kasalukuyan at pagpapakita ng kinabukasan kung nasa parehong posisyon ka pa rin noong umalis siya. Parehong trabaho, parehong mindset, parehong kawalan ng ambisyon. Bakit siya babalik? Hindi hinahanap ng babae retreat. Hinahanap niya ang bumangon. Ang panganib ay nasa iyo pa ring naghahanap ng nakatagong pagpapatunay. Maraming lalaki ang sumusubok evolution in disguise. Pumunta sa gym, ngunit asahan mong makikita niya. Nag-post sila tungkol sa tagumpay, ngunit asahan mong magre-react siya. Ito ang lightspeed chase. Ang enerhiya ng pagsusuma mo naroroon pa rin at nararamdaman niya ito. Ang lakas ito ay ang kawalang interes ng isang tao na nagtatayo ng isang bagay na napakalakas na ang kanilang atensyon ay nagiging detalye ng peripheral. Kung mapipilitan kang tanggalin ang lahat ng kanyang mga social media account at alisin ang lahat ng mga bakas niya sa iyong buhay ngayon, matatakot ka bang mawalan ng kontrol sa sitwasyon? O makakaramdam ka ba ng ginhawa sa pagkakaroon ng ganap na muling pagtutok? Saan matatagpuan ang iyong tunay na punto ng pagtitiwala? Ito ay sa puntong ito ng kabuuang detachment na ang mahusay na sandali ng tensyon ay naka-install. Ang balik test. Abatas ng reaksyon ng babae ay malinaw. Sa sandaling maramdaman niyang pinakawalan mo siya emosyonal na orbit, sa sandaling napagtanto niya na ang etheric na domain over you has vanished, she will make a move. Hindi ito magiging deklarasyon ng pag-ibig. Ito ay magiging isang subtle test. Magpapadala siya ng asenyales, isa parang luma, isang malabong mensahe, nakita ko ito at naisip kita, o isang maikling komento sa isa sa iyong mga post. Ang layunin ay isa lamang, subukan kung mayroon pa siyang kontrol higit sa iyong kaluluwa. Kailangan mong maunawaan ang panganib. Kung ikaw kunin ang pain, kung tumugon ka ng may disguised relief ng isang taong naghihintay ng pagliligtas, magkakaroon ka na wala na naman ang lahat. Patunayan mo na naging makatarungan ka naghihintay sa mahinang katahimikan at mawawalan siya ng respeto sa iyo kaagad. Ang pag-akit at paggalang ay nakalaan lamang sa taong advansedat, hindi na iyon makokontrol. Ang wakas na tagumpay ito ay hindi ang kanyang pagbabalik, ngunit sa iyo sovereign inference bago ang pagsusulit. Ito ang sandali kung kailan ang iyong reaksyon ay dinidiktahan, hindi ng kanyang pagnanais, ngunit ng sa iyo agenda ng misyon. Hindi ka malaya dahil pinalaya ka niya. Malaya ka dahil pinalaya mo ang iyong sarili. Pinalaya sa isang antas na ginawa itong walang katuturan. Ang modern stoic, nangangailangan ng pagputol ng huling tie, ang emosyonal. Pagsisisi lang siya kapag napagtanto niyang naging ang lalaking dati niya. Hindi maabot na, hindi na niya kayang angkinin. Iyon ang magpaparamdam sa kanya sakit ng pagkawala sa iyong kaluluwa. Hindi ito ang iyong kawalan. Ito ay angang katotohanan na ikaw ay naging isang bagay na hinding-hindi na niya makukuha muli. Nakarating kami sa point of no return ng paglalakbay na ito. Ang sandali kung saan ang pilosopiya ng modern stoic, nagiging iyo hindi maiiwasang aksyon. Na-unravel mo ang ilusyon ng mahinang katahimikan. Sinira ang huwaran ng pag-uusigat na unawaan na ang kanyang lakas. Naninirahan sa sovereign absence, na peke hindi mapapalitang halaga. Ngayon, ang ika-6 na aralin at ikaw manifestation manual, patunay na ang sakit ng pagkawala maaring ilipat sa hindi masisirang legacy. Ang katotohanan ay karamihan sa mga tao, kahit na naunawaan ang lahat ng mga batas na ito, ay nabigo pang wakas na pagpapatupad. Naiintindihan nila ang teorya ng detachment, ngunit sila ay natigil sa emotional na bilangguan ng pag-asa. Ang trabaho mo ngayon putulin ang huling etheric tie, ang pinaka-invisible at ang pinakamapanganib. Ang bono na nagpapanatili sa kanya bilang ang nangungupahan na naninirahan ng libre sa isip mo. May kapangyarihan pa rin siya sa iyo dahil mahalaga pa rin sa iyo kung ano ang iniisip niya, kung ano ang ginagawa niya, at kung sino ang kasama niya. Iyon ang paglilingkod sa kaisipan. Ang modern stoic nag-uutos sa iyo na ampunin ang disiplina ng mental vacuum. Sa tuwing ang isang pag-iisip tungkol sa kanya ay sumalakay sa iyong panloob na santuwaryo, hindi mo ito dapat labanan. Dapat reorient ang focus kaagad sa iyong misyon.
para sa iyong trabaho, para sa iyong katawan, para sa iyong pinansyal na pag-unlad, para sa iyong layunin, dapat tanggihan ang enerhiya. Ang bawat pag-iisip tungkol sa kanya na hindi mo inaaliw ay abrik sa iyong inner fortress. Ikaw ay nasa isang estado ng tahimik na digmaan sa pamamagitan ng iyong sarili konsensya. Hindi ka natalo, nawala ka niya. Ang tanging paraan para matanto niya ang laki ng pagkawalang ito ay kapag ang lalaking kilala niya ay pinalitan ng walang humpay na lakas na hindi kailangan ang panlabas na pagpapatunay na umiral. Iyong legacy ay hindi masusukat sa halaga ng pera na iyong naipon, ngunit sa pamamagitan ng sovereign inference kung saan mo sinuportahan ang iyong dangal sa gitna ng kaguluhan. Kung ang iyong buhay ay isang templo, anong espasyo ang pinapayagan mo pa ring sakupin ng impluensya nito? Ano ang maaari mong pisikal o mental na alisin ngayon upang ideklara ang total sovereignty sa teritoryong ito? Ang pangwakas na pagsusulit ng detachment ay hindi maiiwasan nang mapagtanto niya na ang kanyang katahimikan ay totoo, na iyong kawalan ay ganapat na ang antas ng halaga rosas sa anyo hindi maibabalik. Gagawin niya ang balik test. Susubukan niya muling i-install ang kontrol na may banayad na signal. Magpapadala siya ng isang banal na mensahe na parang hindi inaasahan sa isang lumang larawan. Ito ang sandali upang pinakamataas na tensyon sa iyo pangwakas na pagsisimula. Kung tumugon ka ng kaluwagan kasama ang pindutin o may anumang palatandaan na ay naghihintay, nawala mo ang espiritual na digmaan, pinatunayan mo na isa ka lang lingkod sa quarantine. Ang bagong tao, ang soberano, hindi sumasagot. Siya ay abala sa panalo. Kinikilala niya ang pagsubok, ngumiti kasama ang katiyakan ng dumaina at nagpatuloy sa kanyang gawain. Ang kanyang tunay na pagwawalang bahala at ang pangwakas na putok na nagpapaunawa sa kanya na may sakit sa kaluluwa na akses sa iyong bagong antas ng halaga ay permanenteng binawi. At tagumpay ito ay hindi na siya ay bumalik. Tagumpay nagiging lalaki ka ba para kanino ang kanyang pagbabalik ay naging walang kaugnayan. Agarang praktikal na aksyon. 1. Putulin ang tali ng paghihintay. Sa ngayon i-off ang kanyang mga notification sa social media. Alisin ang iyong telepono sa iyong paningin habang nagtatrabaho ka. Tahimik na ipahayag sa iyong sarili. Kung ano ang wala sa aking kontrol ay wala sa aking focus. Ang aking enerhiya ay nakalaan para sa aking pag-akyat. 2. Bumuo ng non-negotiable value. Italaga ang susunod na 48 oras ng buo sa iyong pangunahing misyon. Kung ito ay pag-aaral ng isang bagong kasanayan, pagkumpleto ng isang proyekto, o pagdurog ng isang pag-eehersisyo, iyong katawan at isip dapat ay abala sa paggawa, hindi naghihintay. 3. Punin ang panunumpa ng soberanya. Pangako sa pagsira sa panuntunan sa availability. Ang iyong oras at atensyon ay kapos na mapagkukunan. Namumuhunan lamang sila sa mga nagdi-demonstrate non-negotiable value at katapatan. Walang mga pagbubukod. Ang modern stoic iwanan ang pangwakas na habilin. Ang buhay ay hindi magpapatawad sa iyo, patuloy niyang susubukin ang iyong disiplina at ang iyong dignidad. At kung narito ka, kung narinig mo na ang katotohanan ito, wala nang mga dahilan. Alam mo kung ano ang kailangang gawin. Hindi mo siya nawala ka niya. At malalaman lang niya ang bigat ng katotohanan ito kapag isa ka na hindi makontrol na tao. Isa walang humpay na lakas na, hindi nangangailangan ng pagpapatunay ng sinuman. Kung handa ka na huminto ka sa paghihintay at magsimula sa muling itayo ang iyong imperyo, kung gagawin mo ito, hindi maiiwasang pagbangon. Ang iyong sumpa ay sa iyo magkomento. Comment I am unbreakable kahit na hindi nagpapakilala upang selyuhan ang kasunduan na ito sa iyong sarili willing. I-like ang video na ito bilang isang gawa ng disiplina at mag-subscribe sa channel dahil dito, ang iyong ebolusyon ay atin nag-iisang misyon ito na ang simula ng iyong totoong kwento. Tapos na ang oras ng paghihintay, magsisimula na ang aksyon.